Kamusta po tayong lahat? So hopefully, okay tayo dahil marami na sa ating nakatanggap siguro ng bonus. Hindi na pangiti yung iba, wala pa. Wala pa? Puro, dumaan lang sa dumaan lang bayad utang. Pero yun nga, no? So, still, blessing pa rin yan with or without. Christians or church. Ang mga Kristiyano, tayo pong, kung titignan natin ang Biblia, hindi ho yung building lang, kundi yung mga tao, komunidad ng mga Kristiyano. And our topic for today is thriving next generation church. Ano ho ba ibig sabihin ng thriving? Medyo malalim Pag sinabi nating thriving, T-H-R, hindi ho driving. Umuunlad, maunlad. Pag sinabi natin, for example, pag sinabi nating thriving economy, umuunlad, lumalago. At ang isang church, kailangan ho lumalago. Kailangan, ano yung klaseng paglago, yung kinakailangan na maranasan ng isang church, ay hindi natin mapapanatili. Tatlong bagay mamaya. So basahin muna natin yung verse 8. 1, 2, 3, go! Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Verse 14, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat ho sapagkat kayo po ang aming Panginoong Diyos, Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. At dinako nyo po kami dito at meron ho kayong malinaw na layunin sa amin. Dalangin ho namin, Panginoong Diyos, na matupad namin ang mga layunin na ito, Panginoon, sa tulong ng inyong kapangyarihan. At ngayon, ang hamon na ito ay maisagawa namin, maisabuhay namin upang kami, bilang Kristiyano, bilang iglesia, ay maging asin at ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Help us, Lord God, to understand your message for today. In Jesus' name we pray. Amen. So tignan natin pag sinabi nating thriving church, again, umuunlad, kailangan ang church ay umuunlad at hindi lamang basta umuunlad, 'di ba? Kailangan yung long lasting, yung matagal, pangmatagalan at higit sa lahat siya ay gumagawa ng kanyang layunin. So tatlong bagay lang ho ang makikita natin dito. Tatlong bagay na napakahalaga na magandang paalala sa atin mula doon sa Acts chapter 1 verses 8 and 14. Ito dapat yung maging characteristic. Ito dapat yung maging katangian ng isang iglesia. Number 1 po, 1, 2, 3, go. Spirit-empowered church. So alam na natin, pag sinabing Spirit-empowered, yung Spirit na tinutukoy dito ay ang banal na Espiritu. At yung empowered, ang kapangyarihan na ibinibigay ng banal na Espiritu sa ating mga Kristiyano, sa iglesia ng ating Panginoong Hesus. Sabi ho dito again, babasahin ko sa verse 8, sa Acts chapter 1, verse 8. Ang sabi dito sa unang bahagi, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Tignan natin, noong una, mayroong pangako. Ano ho yung pangako? Tatanggap kayo. Ang tanong, natupad na po ba to? Natupad na. Natupad na yung pangako na tatanggap. Ibig sabihin, ano hong meron tayo ngayon? Espiritu. At ano yung binibigay ng Espiritu? Kapangyarihan. Isang magandang paalala ito sa atin. Bilang church, bilang Kristiyano, merong kapangyarihang ibinigay ang ating Diyos sa atin. Ano yung kapangyarihan nito? This is not magic. Hindi ito yung kapangyarihan na I can do all things na maling gamit. Kasi limited tayo, hindi lahat ng bagay ay hindi naman talaga natin kayang gawin. But when we say, I can do all things through Christ, kaya nating gawin ang mga layunin ng Diyos bilang Kristiyano at bilang iglesia sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Halimbawa makikita natin dito, napakahalaga po na ang isang Kristiyano, na ang isang iglesia ay taglay-taglay niya ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan na ibinibigay nito. Halimbawa sa Acts chapter 6 verse 3, sa pagpili ng Panginoong Diyos ng mga manggagawa, ng mga leaders. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng mga 7 lalaking iginagalang, puspos ng Espiritu Santo at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito.
kung titignan natin yung context nito, so naghahanap. Dahil may problema sa pananalapi, hindi makapag-focus sila. Pedro, ang gusto nila mag-focus sa prayer in the word. So maghanap kayo ng mga deacons, ang tawag dito. Deacons, ang ibig sabihin po mga ministers, mga servants. Pero ano yung requirement? Puspos ng Espiritu Santo. Sa lahat ho, sa atin mga Kristiyano, itong verse na ito ay dapat applicable ho na isa sa buhay natin. Lahat ito. Lahat tayong mga Kristiyano, merong banal na Espiritu. At kung meron tayong banal na Espiritu, meron tayong kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan na ito, ang tanong, nagagamit ba natin? To serve God, to share the gospel, diba? To encourage others, to proclaim Christ. Yan yung mga bagay na ipinagkatiwala sa mga Kristiyano. Sa lahat ho ng Kristiyano, hindi lamang ho sa mga pastor. Lahat ho tayo. But alam na po natin, according to data, sa statistics, only 5% of Christianity around the world only proclaim or share the gospel of Christ. Sayang yung kapangyarihan na iyon. Napakahalaga na ang iglesia ay puspos ng banal na Espiritu. Bakit? Kapag ikaw ay puspos o under the influence, you are controlled by the Holy Spirit, ano yung magiging kasunod nito? Ikaw ay nagiging masunurin sa Diyos. Dito ho, no, sa story ho, sa Acts chapter 8 verse 29, merong instruction kay Felipe. Sabayan mo ang sasakyang iyon. Utos ng Espiritu kay Felipe. Yung sinaran niya yung eunuko. So, napakahalaga ho na meron tayong banal na Espiritu. Hindi lamang kapangyarihan ang kanyang ibinibigay, kundi guidance. At ang guidance na ito, hindi lamang ho para sa church, maging sa mga personal nating buhay. Kung sino ba ang iyong, ano ba ang iyong kurso, ano ba yung next step mo sa paghahanap ng trabaho, ano ba yung mga personal, even ang mga personal details sa buhay natin, pwede nating tanungin ang banal na Espiritu. At siya ay tutugon sa atin. Kung tayo ay magtsatsagang makinig, manalangin sa Kanya. And lastly, ito po yung sa Acts chapter 13. Dito po, ano yung sinasabi dito? Basahin natin Acts chapter 13 verse 2. 1, 2, 3, go! Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibikod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. And again, sa pamamagitan muli ng banal na Espiritu. Bakit po natin dinidiscuss to ngayon? Kasi ang banal na Espiritu po, siya po yung kasama nating kumikilos. Ang banal na Espiritu, ang sekreto, actually hindi nga sekreto ng sinaunang iglesia, bakit ho sila dumami sa kabila ng persecution, kahirapan na kanilang nararanasan, bakit ho umabot hanggang dito ho sa bansa natin ang gospel? Dahil ang pagiging Kristiyano, alam na ho natin, buhay ho ang kapalit nito sa ibang bansa. Pero bakit umabot pa rin? It's because of the Holy Spirit. The church, the early church was empowered by the Holy Spirit. Ano yung naging epekto nito? Naging masunurin sila, naging bold sila sa kanilang pananampalataya, naging matapang sila sa pagbabahagi. At ano yung ginagawa nila dito? Nag-aayuno. Kaya this next Sunday, I invite everyone, kagaya kong ginawa natin sa Evangelism November, this coming Tuesday, Wednesday, and Thursday, again, meron ho tayong fasting. And at the same time, online meeting ho tayo, huddle, ng alas 7 po muli ng gabi. So we are inviting everyone, ipapanalangin natin, yung mga kapamilya natin, yung programa. Kasi evangelism po yung gagawin din natin. Hindi lamang po, kasi yun yung napakasarap po na magbahagi ng ebanghelyo And very confident tayo na pag tayo ay nanalangin, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. At ito po yung natutunan natin nung November 1, nung tayo po yung nagbahagi ng ebanghelyo, kung paano ho kumilos ang Diyos. At nakakatuwa talaga na instruction natin, mag-share lang ng leaflet. Because of the influence of the Holy Spirit, ano yung ginawa ng mga kapamuso natin? Nag-share ng gospel. Wala tayong inutos na mag-share ng gospel kasi nga, baka siguro, yun yung mali siguro thinking ko, no? Baka matakot silang pumunta pag inutusan mag-share. Sige, mamigay na lang tayo ng leaflet. Pero nakita natin, ng mga kapamuso natin, ang tatapang po mag-share ng gospel.
Because of the Holy Spirit. Again, kung napanood nyo po yung devotion natin, yung takot hindi naman nawawala yan. But we can overcome fear. Kaya nating lampasan. At dito, again, sa story ho nila Pablo at ni Bernabe, Saulo pa yung pangalan niya dito, they were instructed by the Holy Spirit. Ano yung ginawa nila? Nagkaroon sila ng mission. Kaya nga merong Missionary 1, Journey 1, 2, 3, at kumalat ho ang Ebanghelyo sa tulong po nila Bernabe at Saulo at sa mga Kristiyano at ngayon po ay umabot sa atin. At ito po yung sabi dito sa verse 52, chapter 13 din, ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Again, this is a clear reminder for all of us the importance of the Holy Spirit. Meron ho tayong banal na Espiritu. Pakitapik yung katabi mo. Kapatid, meron kang Holy Spirit. Yeah. Ano ang sabi sa Bible? Ang Holy Spirit nasasaktan. Sinasaktan ba natin ang Holy Spirit? Paano siya nasasaktan? Pag tayo ay nagkakasala. Meron pang tinatawag na blasphemy, insulting sa Acts chapter 5. Huwag ho nating hayaan na ang banal na Espiritu ay malungkot. Kasi ang banal na Espiritu, hindi ho siya nakakakilos. Kapag hindi natin siya pinayagan. Sabi ho sa Acts, Ephesians chapter 3, verse 20, di ba? Now to Him who is able to do immeasurable things. Sa Kanya na nakagagawa ng mga bagay na higit pa sa kaya mong hilingin, isipin, sa pamamagitan ng kapangyarihang nasa iyo, sabi sa English, to the power that is within you. That is the power of the Holy Spirit, the power of God within us. Kailangan lang ilabas natin. Kung yung sa devotion natin, inside out, di ba? Meron tayong kapangyarihan sa loob. Ang kapangyarihan ito, hindi ho galing sa atin. Ito po'y galing sa Diyos. Kapangyarihan na ibinigay ng Diyos, hindi para ho sa sarili nating, hindi lang para dumami, hindi ho para sa karangalan natin, kundi ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, papasok tayo dito sa ating application. Number 1, basahin natin application number 1, 2, 3, go! The church must be empowered and led by the Holy Spirit. The church must be empowered. Hayaan natin na ang kapangyarihan ng Diyos, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay dumaloy sa buhay natin. Sa Acts chapter 2 verse 14, ang ganda ho ng pangyayari dito. Kung naaalala natin, ano meron sa Acts chapter 2? Yung Pentecost. Di ba sabi ni Lord, mag-intay kayo dyan. Bababa sa inyo yung pangakong banal na Espiritu. After 50 days, naranasan nila. At nung sila ay napuspos ng banal na Espiritu, ano yung nangyari? Sabi sa verse 14, kaya tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea at kayong lahat ng nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Napakahaba nito, hindi na natin i-discuss pero ibinahagi nila ang Ebanghelyo. Pero ito po ang kahanga-hanga dito. Sabi ho, pagkatapos pahayag ni Pedro at ng mga disipulo ni Jesus, sabi sa verse 41, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Kung titignan natin, meron ng miracle dito eh. Bukod sa yung miracle na sila ay sumampalataya, naligtas, that's miracle na yun eh. Pero just imagine, paano ka nakapag-share sa 3,000 katao? Na dito pa lang, 120, hirap na hirap ka na magsalita pag walang microphone. Kasi ang ingay ng katabi mo. Maingay ba yung katabi mo? Diba? Minsan ang ingay, naka-mic na yung nagsasalita, tapos yung magsasalita pa, mahina ang boses. Buti kanina, sino ba yung meron kanina may narinig ako, may guna kasi ang ingay. Diba? Pero, paano nagawa to? Siyempre, yung tayong tao, we will try to explain in scientific way. Siguro yung hangin. Baka dumaloy sa mga tao, maganda yung wave ng hangin. Pero isipin mo, nagdadaldalan ng mga tao. Napakahirap po i-explain nito actually, kung paano nangyari ito. But nevertheless, sinabi ho dito sa scripture, 3,000 katao. Sapagkat sila Pedro ay puspos ng kapangyarihan
ng banal na Espiritu. Napakahalaga ho sa paglilingkod natin sa Panginoon, whether you are tumutugtog ka ng gitara, drums, you are in the ushering ministry, or anuman yung ministry natin, nasa WAM ka, sa lahat ng paglilingkod natin, if you are filled with the Holy Spirit, magbubunga po yung ating mga ginagawa. Napakaganda ho ng ginawa ng banal na Espiritu dito. So we need the Holy Spirit. And that's why ho, again, this coming Tuesday hanggang Thursday, meron ho tayong fasting para ho ipaghanda natin ang ating simbang gabi ng family sa darating na linggo. So yun po yung unang-unang karakteristik ng thriving church. Kailangan ang banal na Espiritu at ang kanyang kapangyarihan, hayaan ho nating dumaloy sa iglesia, hayaan nating dumaloy sa bawat Kristiyano at sa mga bawat kapamuso. Number 2, na napakahalaga hong katangian ng thriving church. 1, 2, 3, go! Purpose-driven church. Sabi ng isang kape, para kanino ka ba bumabangon? The question is, bakit ka ba pumupunta ng church? Alam natin na aside from fellowship, we are worshiping God. Ito talaga ang purpose natin. But as a church, hindi lamang, ang layunin natin ay hindi lamang po para kumanta, hindi lamang ho para mag-aral kasama yan lahat, pero yung napakahalaga ho na hindi ho dapat natin aalisin. Yung isang purpose na inutos ng Panginoong Hesus na tinatawag pang ang Great Commission. Ano yung Great Commission na yan? Evangelism and discipleship or disciple making. Sa sobrang halaga niya, huling habilin. Huling habilin nyo kasi paakit na siya sa langit eh. Napakasarap po na sumamba sa Panginoon. Napakasarap magbasa, mag-aral ng Biblia. Pero yung pinakamahalaga, kaya nga tinawag na the Great Commission, ito po yung purpose natin. Kaya nga purpose-driven church. At ito po ay dinikit natin sa vision and mission ng church. Ano yung vision natin? Diba? The JSOSCC is a Christ-centered, soul-winning, disciple-making church. This is our purpose. At pag yung purpose na ito, mawawala sa church. Bukod sa darating ang panahon, mababawasan tayo. And again, the reality, after many years siguro, mawawala ang church. Kasi pag tumigil na tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, once na tayo ay tumigil sa purpose, sapagkat ito po ang layunin natin, to share the Lord Jesus Christ, to share the salvation sa lahat ng tao. Again, sabi ho sa Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At ito po, at kayo'y magiging mga saksi ko. Yun yung purpose nila. Kaya kami binigyan ng kapangyarihan ng Holy Spirit, ito yung purpose namin. Maging saksi. It's not just yung para yung ipagyabang yung mga kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos. For example, ito yung mga spiritual gifts, minsan nagiging nung unang panahon, nagiging payabangan siya. Kaya nga sabi ni Pablo sa Corinto, wag mong mag-humble ka lang. Walang superior, walang inferior. Gawin lang natin yung pinagkatiwala sa atin, tayo bahagi ng katawan, lahat tayo may layunin. Yun yung sinasabi 1 Corinthians chapter 12 and 14. Pero, bakit yung binigay yung mga gift na yan? To prepare us for service in the church. And, yung pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ito po yung layunin nila. Kaya ibinigay ang banal na Espiritu upang tayo maging mga saksi. To share the gospel of the Lord Jesus Christ. Again, yung kanina binasa natin sa Acts chapter 6, ito naman yung sa verse 2. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Again, yung context nito, yung mga byuda, syempre wala na silang kapamilya. Yung church, ito yung setup nila nung unang panahon. Kasi iba yung unang panahon, kaunti ang mga opportunity, lalong-lalo sa mga babae, nung panahon na ito. So, yung church, tinutulungan nila yung mga byuda. Sabi nila, Pedro, hindi kami dapat nangangasiwa ng pera. Tumawag kayo ng mga puspos ng banal na Espiritu. Sabi kanina, tinatawag nga silang deacon. Pag sinabing deacon, ministers, servants.
Kaya nga sa ibang church pag sinabing deacon, halos kapantay po ito ng elder. Na nagsishare din, nagpipreach ng gospel. Ito ho talaga yung deacon kung makikita natin, kung magiging expose ho tayo sa ibang church. Sa tulad sa Methodist, sa iba pa, sa mga Baptist. Diba? So, yun po, halos kapantay niya in leadership, authority, yung mga elders. Kaya nga nakita natin dito, sila Stephen, sila Felipe, diba? Mga deacon sila. Pero nagsishare sila ng gospel. Hindi ho nalilimitahan lang sa pera lang. Pero again, ang punto dito, malinaw ho kila Pedro, our priority is prayer and the word. Purpose-driven church. Dapat ito yung bagay na itinatanim natin sa isip natin. Dito ho sa JSOSCC, lahat tayo may layunin. Lahat tayo may bahagi ng katawan ni Kristo. Lahat tayo ay kapaki-pakinabang. Sa Acts chapter 3 verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ano yung nangyari dito? Pinagaling nila Pedro yung pilay. Yung opportunity na maipangaral again, yung ebanghelyo. Wala silang pera namamalimos to Pero ano sabi nila? Ito yung layunin namin, to share the Lord Jesus Christ. And last, Acts chapter 14 verse 15. Mga Ginoo, ano yung nangyayari dito? Nung pumunta sila Pablo, sila Bernabe, sa Listra, gumawa sila ng himala, nakapagpagaling. At sila ay sasambahin ng mga taga-Listra. Si Paul, o si Barnabas, tinawag siyang Zeus. Sino mahilig sa sa mythology, 'di ba? Sila Zeus, tsaka si Hermes naman, siya daw si Pablo. Dahil nga nakapagpagaling sila sila daw ay tinuturing silang mga Diyos. Sasambahin na sila ng mga tao, pero ito yung sabi, pinunit nila Pablo, yung damit nila, mga Ginoo, wag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Sasambahin na sila pero malinaw sa kanila, they were purpose-driven. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita. Kapag purpose-driven ka, you are driven with sharing the gospel, serving the Lord, hindi mo iisipin yung karangalan mo. Pwede nilang i-take yung opportunity na ito di ba? At ito nga nakakalungkot, di ba, na parang minsan nagiging kultura. Hindi naman totally masama, pero isang halimbawa, magandang halimbawa na nakita ko po kay Pastor Joe, kung paano siya na ang kanyang sarili ay tinuturing niyang tao din katulad natin. And minsan kasi, hindi naman masama talaga siya, pero hindi ko lang makita na dapat ang mga pastor din, mga lingkod din sila Diba? Tama na, ginagaling natin sila. Pero minsan merong parang militar na estilo. Lalong-lalo sa mga diba, South Korea. South Korean pastors. Ganyan pumunta tayo dito minsan, diba? So, yung mga nakaalala nung unang panahon, hindi ko na ikikwento yun. Kausapin nyo lang ako mamaya. So, pero yung kay Pastor Joe, makikita natin, nagbubungkal, naglilinis, nagwawalis, diba? Nagpipintura. Kasi nung di pa ako Kristiyano, ang tingin ko, pang-pastor, lagi nakapolo siguro, ganyan. Tapos maraming pera. Kaya nagsulisit kami dati. Pastor yan, maraming pera yan. Yung isa pala sa pinaka-counting pera yung mga pastor. So, again, lingkod. At ang layunin, they were driven by the purpose upang ipangaral ang magandang balita. Ito po yung malinaw na layunin. Hindi maparangalan ng sino man sa atin, kundi maipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Dapat ang iglesia, at tayo bawat isa sa atin, we are driven by our purpose of sharing the gospel. Application number 2, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go! Must be driven by the purpose of proclaiming the gospel of Jesus. And Acts chapter 20 verse 22, napakaganda ho ng sinabi rito. Nung nagpapatotoo na ho si Pablo dahil siya po ay nahaharap sa kaso. Kinasuhan po siya. Ang kaso niya po, dahil siya po ay Kristiyano. Dahil siya ay nag-share ng gospel. At siya po ay papatayin pa nga
'Di ba? May mga sumumpa na hindi kami kakain hangga't hindi namin napapatay si Pablo. At umabot na siya sa harap ng mga Roman leadership. Sabi ho dito sa verse 22, ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, involvement again ng Holy Spirit, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Binalaan ako ng Espiritu Santo ng pagkabilanggo at pagkapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat buong bayang dadaanan ko. Verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. At matapos ang gawaing tinanggap ko, mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Malinaw na malinaw ho sa Kanya yung purpose. Ano yon? Magawa. Pangalawa, tungkulin. Magawa ko lamang ang tungkulin. At hindi lang niya magawa, matapos ang gawaing tinanggap. Ano yung tungkulin na yon? Yung gawaing tinanggap niya? Ang pagpapahayag ng magandang balita. And again, this is a clear reminder for us. Tayo ay binigyan, sabi doon sa number 1, ng Holy Spirit, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para magawa yung purpose natin. Ang purpose natin, ang pagpapahayag ng magandang balita. Huwag tayong matakot magbahagi ng ating patotoo, ng ating pananampalataya. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesus in public, sapagkat yan po ay bahagi ng pagpapahayag ng magandang balita. Tunay na hindi ho nating magagawa ang mga bagay na ito without the Holy Spirit. Maaring magaling tayong magsalita, but without the power of the Holy Spirit, hindi niya kayang basagin ang matitigas na puso kapag wala ang Banal na Espiritu. Kaya nga yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, nangangaral siya, not on the wisdom of men, but by the power of God, by the power of the Holy Spirit. Napakalinaw na po. Thriving church, number 1, kailangan we are empowered by the Holy Spirit. Number 2, dapat purpose-driven tayo. Ang pinaka-layunin natin is not only to worship God, to study the Bible, kundi ibahagi din natin si Kristo. Upang ang church ay umabot sa mga susunod na henerasyon. Na henerasyon na hindi na tayo buhay, pero alam natin magpapatuloy. At ito po yung number 3. 1, 2, 3, go! Fellowshipping church. Fellowship. Pag sinabi nating fellowship sa Bible, ang iba pang salin nito ay communion. Ayun yung salita, union. Pakikipag-isa. Kanino ho tayo makikipag-isa? Basahin muna natin again yung sabi kanina sa verse 14. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Dito pagka-fellowship kasi, pag sinabi nating fellowship, minsan minsan bumababaw yung meaning natin. Minsan katumbas na lang siya ng pagsasama-sama. Tama rin naman pagsasama-sama yan, pero yung programa, minsan para nagiging party. Di ba? Bawa pag Pasko, papalitan natin para spiritual. Imbis na Christmas party, Christmas fellowship. Para spiritual, di ba? Pero tingnan natin, ano yung sabi dito? Meron silang fellowship upang manalangin. Yung pagsasama-sama, hindi lamang ng mga Kristiyano, kundi doon sa kanilang pagsasama-sama, kasama nila ang Diyos. Hindi iniitsapwera sa programa. At ito po yung isang sikreto ng sinaunang iglesia na sa kabila ng mga persecutions, sa kabila na inuutosan sila ng authority sa kanilang bansa, ng mga spiritual leaders nila, ng mga Pharisees, huwag nyo nang ipangaral si Kristo, pero bakit pa rin sila nangangaral? Kasi lagi silang nagsasama-sama. Isang bagay pong maganda ho na puspos ka ng Banal na Espiritu. Pero isipin mo yung mga tao na nagsasama-sama, na filled with the Holy Spirit, napakasarap po niyan sa pakiramdam. Kaya nga ho dito sa Acts chapter 2, verses 42, 46, and 47, kung maalala natin sila Pedro, madalas silang napapalo eh. Iba, ilang lashes yon? 39 yata.
latigo. Kapag sila ay nahuhuli, nangangaral ng ebanghelyo, sila po ay nilalatigo. Sino rito na nalatigo na? Siguro sinturon pa lang. Ay, mga nasinturon, meron daw mga nasinturon ano. Wala naman siguro latigo. Parang ngayon yata, hindi na yata uso yung mga palo na sinturon eh. Ano ba uso ngayon? Nakakamiss din nung unang panahon sa mga teacher na mga terror Anyway, pero dito nilalatigo sila eh. Mapipigil naman yung paglalatigo sa kanila kung talikuran nila, titigil sila sa layunin na ibinigay ng Panginoong Hesus, pero ginagawa pa rin nila. At nakakatulong po dito yung fellowship. Acts, again, verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili. Ano yung ginagawa sa fellowship nila? Ito po yung dapat na pagsasama-sama, kailangan meron ito. Matuto sa turo ng mga apostol. Turo ng mga apostol, kanino na natutunan? Sa ating Panginoong Hesus. Magsama-sama bilang magkakapatid. Ibig sabihin, nagtatanggapan tayo. Napakahirap may fellowship. Tapos hindi nagpapansinan, hindi ako uupo doon. Meron kayong youth fellowship, mga ganyan. O kaya, sa mga mababait yung mga WAM natin, Tatawa si Ate Essie. Joke po. Parang nakaka-bless po yung mga kananayan natin, meron silang mga, susunod. Halimbawa, meron ka fellowship, tapos meron ka kasamaan ng loob, uupo ka sa malayo. Kailangan, hindi fellowship yun. Dito pakikita natin na fellowship, nagsasama-sama silang magkakapatid. Magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ito po yung Lord's Supper. Yung Lord's Supper nila, yung kainan talaga ito. Yung sa atin, simbolismo lang yung ginagawa natin. Pero sa kanila talagang kainan ito. Meron talaga silang tinapay. At ito po yung isa pang ginagawa nila, sa verse 46. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo. At hindi lamang sa templo. At nagpipiraso-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Yung Lord's Supper ginagawa nila sa mga bahay-bahay din nila. Na masaya at may malinis na kalooban. Ito pa again, sa ano yung ginagawa nila sa fellowship? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Kapag ang isang iglesia pala ay fellowshipping church, na nagtatanggapan tayo, nagmamahalan tayo, nagpapatawaran tayo, at higit sa lahat, sa bawat pagsasama-sama natin, laging ando doon ang ating Panginoong Diyos, tayo'y nananalangin, sama-samang sumasamba. Ano yung epekto? Idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Kaya nga di ba sa discipleship natin, naglaan tayo ng panahon na yung fourth week natin, wala tayong discipleship lesson. Kasi this is the time na magkaroon tayo ng fellowship. Magkamustahan tayo, mag-share tayo ng mga burdens natin. Problemado ka na ba? I-share mo sa mga ka-careflock mo. Kasi napakahalaga po na tayo ay merong fellowship sa isa't isa. And fellowship with God. At isa pa, pag sinabi nating fellowship, sa Acts chapter 4 verse 32, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Yung generosity. And pag sinabing fellowship, yung communion, naging isa sila sa isip, naging isa sila sa damdamin. Sapagkat iisa ang Espiritu, iisa ang Panginoon na kanilang kinikilala at sinasamba. Kaya nga bilang application, number 3. Basahin na natin. 1, 2, 3, go! Yan. Kailangan must be united tayo with our fellowship. Higit sa pagsasama-sama natin, kailangan sa pagsasama-sama na yon, fellowship with God. Napakahalaga. 1 John chapter 1, verse 3. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. Sino yung us na ito? Yung mga apostol, ang mga disipulo. Tapos, sa kanilang fellowship, sa mga alagad ni Jesus, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Sa fellowship natin, kailangan kasama din natin lagi
our Father, and the Son, Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And the fellowship of the Holy Spirit. Ito po ang sekreto ng sinaunang iglesia na kailangan ho nating taglayin if we want this church na umunlad at umabot throughout generations. We need to become a Spirit-empowered church, purpose-driven church, and lastly, fellowshipping church. And siguro dito na natin tapusin yung ating pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos. I invite everyone na tumayo. Basahin ho natin sa pinakadulong PowerPoint. Bilang paalala sa atin, let us aim to become a thriving church that will last throughout generations. Ito po yung kailangan natin gawin. Let us, susunod na slide. Let us become a Spirit-empowered church. Let us become a purpose-driven church. Let us become a fellowshipping church. Again, ulitin natin yung tatlong iyon. Sabay-sabay tayo. So number 1, 1, 2, 3, go. Let us become a Spirit-empowered church. Let us become a purpose-driven church. Let us become a fellowshipping church. Ito po yung nagsilbing paalala sa atin. Merong warning na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos through the worship night na hindi ko maintindihan. The church will die if it will stop in its purpose, fulfilling its purpose. Nakita ho talaga natin around the world, especially sa Amerika, sa Europe, the church was shutting down. Pero yung church sa Asia umuunlad. Kaya ipinapaalala ko sa atin ng Panginoong Diyos, if you want the Jesus sovereign, overcoming church, will last throughout generations, kailangan ho natin, ibida ho natin ang Panginoon Yesus. Kailangan ho natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. We cannot fulfill our purpose without God. We cannot fulfill our purpose without Holy Spirit. Alam niyo po, no? Matagal na issue na po talaga sa mga churches around the world yung pagbaba ng attendance. Alam niyo yung ginagawa nilang solusyon? They will try to attract people, gagawa ng mga programa, gagawa ng mga gimmick, that sometimes will compromise the Word of God. Merong isang church, mega church sa Amerika, dahil panahon ng NFL, yung football sa USA, kung maalala ninyo, yung pastor, sinipa niya yung Biblia. Para lang makapag-attract ng tao. In the name of acceptance, tolerance, inclusivity, para sa pagtanggap, meron ng mga gay pastors para daw maka-attract. Minsan, ang gagawin pa, hindi naman totally masama. Pagagandahin natin yung mga ilaw, gawin natin parang bar yung church, gawin natin yung mga patay-sinde. Yes, makaka-attract ka ng mga tao. Pero kung ang salita ng Panginoong Diyos, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay hindi ho dadaloy sa isang Kristiyano, hindi ho magtatagal yan. Ang isang mananampalataya kailangan taglay-taglay ang puso na tulad ng isang lupang mataba na magbubunga ang pananampalataya, ang seed of faith sa kanyang puso. Magbubunga siya, makapaglilingkod. We cannot serve God sa pamamagitan lamang ng ating lakas. We cannot fulfill yung purpose ng isang iglesia sa pamamagitan lamang ng sarili nating will. We need the power of God. We need the power of the Word. We need the power of the Holy Spirit. Itong church na ito, Jesus Sovereign Overcoming Shepherd Christian Church, is not the church of the pastor. It's not the church of Pastor Joe. Ipinagkatiwala kay Pastor Joe.
Ito ay ipinagkatiwala sa Kanya ng ating Panginoong Hesus. Ang bida, Jesus, 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 Jesus sovereign. If we stop sharing the gospel of Jesus, wala na, kabuluhan. Bidang-bida, Jesus. Si Jesus po ang itinatanghal natin. Si Jesus ang ibinibida natin. Paalala sa atin, mga kapamuso, ikaw, bahagi ka nito ng layunin na ito. Our goal is not only, alam natin may mga goals tayo. Lord, gusto namin dumami kami rito. Gusto namin tumaas ang attendance. Gagawa tayo ng mga programa. Pero balikan natin, ano yung programa na ginagawa nung unang panahon? Ang programa nila, they were filled with the Holy Spirit. Ano yung programa nila? Ipangaral ang Ebanghelyo. Ano yung programa nila? Magsasama-sama sila upang manalangin, upang sumamba. Itong tatlong bagay na ito. Ito yung hindi pwedeng mawala. Ito yung bagay na hindi natin pwedeng ikompromiso. If we want this church that will thrive, thriving church,